Sen, magandang umaga po. Robert, magandang umaga. Ayan. Sir, tuloy na po natin nung usapan hinggil dito kay Bryce Hernandez. Ang Senate President, upon your recommendation po, ay napayagan. Hindi po ba itong si Bryce Hernandez na makalabas bukas para mangalap ng mga ebidensya? Gaano po ka-importante itong gagawin niya ito, Senator Ping, para mapayagan siya na lumabas ng Senado po? Importante in the sense na maghahanap siya doon sa kanyang, siguro sa files niya, no? Kung meron siyang sa opisina niya o sa bahay niya. Kung may natatabi siya doon na po pwedeng mapalawak pa yung investigation, not necessarily pointing at my two colleagues. Ano? Baka meron pang iba na pwede siyang makapag-produce. Sabi niya kasi pag tinatanong, mahirap magturungan naman nang wala siya pinanghawakan. So, yun. Kung may makikita siya at sa susunod na pagdinig, may ipakita niya, at least may resibo, hindi ba? Kasi yun ang elemento na nawawala eh. Nabanggit ba niya sa inyo, Senator Ping, kung ano itong mga hinahanap niya ito? Kasi definitely may idea siya sa isip niya kung ano to at saan niya kukunin. Well, kinukunik ko lang nung pinapa-identify ko sa kanya yung mga bungkus ng pera. Naalala niyo yung isa, dahil naalala niya mayroong maliit na papel, may bond paper sa harap na may pangalan. So, kung mapansin mo si Bryce, mahilig siyang magtabi ng mga text messages, di ba? Baka naman meron siyang naalala na pinaglalagyan niya na pwede niyang pagkunan para pag nag-testify siya, meron siya pinanghawakan. So yun ang nakita ko lang na magandang dahilan, importanteng dahilan para mapayagan siya maski 12 oras. Ayun, 12 oras na guarded siya ng Senate Sergeant at Arms, sir, no? Oo, every second. Hindi po pwede. Maski sa mag-CR siya, kailangan nakabantay sa kanya. Dito po sa panghuli, third natin na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Lacson, nagkaroon po ng mga, actually dito na sila, nagturuan sila itong tinawag niyong BGC boy, sila na mismo yung nagturuan. Ano? Pero itong si Henry Alcantara na boss nila, mas mataas ang posisyon, bakit parang ang lumalabas, Senator Lacson, parang mas wala siyang alam? Bakit mas wala tayo na hihita sa kanya, wala tayong nakukuhang vital information sa kanya kumpara dito kila Bryce Hernandez na ito? Hindi totoong wala siyang alam. Ayaw niya lang sabihin. Pero alam mo, dahil ngayon na-contempt siya at nakadetine siya, baka sakaling mag-iba yung kanyang attitude, yung kanyang pananaw. Kasi walang pressure noong nakaupo lang siya dun eh. Chill na chill. Si Bryce, di ba, nung nadetine, medyo nakapag-reflect siguro. Mag-isa siya, wala siyang kausap, nakapag-isip-isip. So makita mo naman sa testimony ni Bryce, makita mo maski pa paano merong remorse. Dahil nag-crack nga yung boses niya, hindi ba? At sinabi niyang ready na siya. At sinabit pa nga, willing siyang pumirma ng waiver pa nga eh. Correct. Sa bank secrecy eh. So, yun ang isang indikasyon. Yung tao pagka walang pressure, siyempre, malaya yung kanyang isipan. Maraming lahat ng lusot maiisip niya. Pero once na ma-applyan ng pressure, ano man yun, pwede magbago yung isip. So, inaasahan natin na ngayong nasa detention si Henry Alcantara, baka makapag-isip-isip siya at susunod na pagdinig, baka may mga isisiwalat siya. Pero at this point in time, Senator Ping, wala pa siyang pasabi sa inyo na babaligtad na siya or magbibigay na siya ng mga vital information so far? Tingnan natin. Kasi once na merong development along that line, agad-agad tatawag ako ng pagdinig. Okay. Pasusundan ko agad yung last hearing kung merong ganong pahiwatig. Pero kailangan makita muna natin kung ano yung sasabihin niya. Baka mamaya may pahiwatig, pagdating doon, iba naman ang sasabihin. Sayang lang yung oras natin. Correct. Ito namang pong itong Sims na sinasabing tagadala ng pera binibigay niya kay Bryce. Nakikita ba ninyo, Senator Lacson, na po pwede itong tumestigo? At totoo ba talaga sa palagay ninyo yung mga binabanggit niya? Consistent ba siya dun sa mga information na ibinibigay niya sa committee? Oo, consistent. Kasi siya naman talaga yung ginagamit ng BGC boys kapag sila ay merong proyekto na ang gusto nila, sila mag-implementa. So siya yung parang enkargador. Opo. Maghanap ka ng kung kanino natin ipapangalan itong mga proyekto, pero sa kanya nire-release yung pera at siya lahat yung nangangasiwa.
Tulad halimbawa noong nakita naming 7 proyekto na di umano sinasabi ni Bryce na na-insert under the name ni Senator Estrada. 3 doon sa proyekto na yon, iisa yung kontraktor. Pero hindi naman din na ginagawa kasi ang nasa 2025 nag-aa yung 7 proyekto na nagkakahalaga ng 355 million. 3 yung isang kontraktor lang sa 3 project. Opo. Pero hindi pa nga halos natatapos yung phase 1. Bakit nagbabayaran na sa phase 3? So may plano itong gawing ghost. Yun ang punto. So hintayin natin kung ano pa yung magde-develop kasi baka may mga lalabas pa. At totoo nga, dahil si Sally Santos nag-testify na nagdadala siya talaga ng bulto ng pera na hindi maipaliwanag kung bakit ganon. Kasi dapat yung District Engineering Office ang nagbabayad sa kanya. Correct. Sa pamamagitan ng kung hindi fund transfer, cheque. Di ba? Pero ito, lumalabas pag na-download yung pera ng DBM, dinownload na sa District Engineering Office. Opo. Ito'y tina-transfer kay Sally Santos doon sa SIMS. Pagkatapos i-withdraw over the counter at idadalhin sa kanila. Ang pinakamalaki nga, nagulat ako sa amount, sa halaga, 457 million pesos. Halos kalating bilyon na isang bigayan. Grabe. Ang laki. And then, Senator, oo nga po. Tapos, itong binabanggit niya na 2 colleague po ninyo, kay Senator Joel Villanueva, kay Senator Jinggoy Estrada, nabanggit po ninyo na as of this time, hindi pa sila totally off the hook. Kumbaga, tama po ba, Senator Ping? Tama, pero wala rin namang matibay na katibayan na pwede sila i-prosecute. Kasi nga, while yung, sabihin natin yung 2 elemento, naandyan na. Unang elemento yung may allegation laban sa kanila, si Blas Hernandez. Testimony yun under oath Opo. Na sila yung may proyekto nag-allocate sa kanyang distrito. Pangalawa, na-check na natin sa GAA na totoo nga. Kasi eksakto yung description niya. Kasi di ba in-enumerate naman niya yung mga items Opo. Tumama talaga yun. Kung ano yung nakalista sa GAA, in the case of Senator Estrada, sa 2025 GAA, under the regular budget. In the case of Senator Villanueva, mabuti na lamang at nag-research si Senator Gatchalian at pinakita niya yung lahat ng listahan sa unprogrammed fund. Doon pala nakalagak naman nung 2023 GAA yung 8 proyekto naman na sinasabi ni Bryce na ang nagbaba naman ng pondo si Joel Villanueva. At eksakto rin yun kasi 75 million each times 8 items 600 million. So may credence, may credibility si Bryce Hernandez. Ang problema, Robert, dito, ang hindi pwedeng i-prosecute kasi nasaan yung pangatlong elemento. Hindi pwedeng sinabi lang ni Bryce na nagbigay siya ng 30% na kickback. Importante, magpakita siya ng pruweba na nakapagbigay talaga siya ng kickback ng komisyon. Ano yun? Pwedeng may naitabi siyang ledger, pwedeng may naitabi siyang listahan o notes, pwedeng nasa ibang cellphone niya. Kaya naisipan ko siyang payagan. Ayun. At hindi lang limitado kina Senator Villanueva at saka Senator Estrada. Baka mayroon pa mga ibang mambabatas na nakalista rin doon sa pinaglalagakan niya ng record. Kaya ko nirekomenda kay Senate President, pwedeng palabasin natin mag-12 hours lang. Ayun. Pero at the end of the day, Senator Ping, kapag sinuma natin yung lahat, itong turuan nilang 2, itong turuan pala ng BGC Boys, tapos idagdag mo yung binabanggit ng SIMS, tapos at ng mga iba pang nila Diskaya. Pero at the end of the day, parang ang pinuturo ng lahat dahil sa mga mababatas kaya umabot sa ganito. Tama po ba? Oo, totoo yun. Kasi kung wala nag-insert na mababatas, hindi ko naman sinasabing sina Joel mismo yun o sina Senator Jinggoy. Kasi lumalabas dito, yung sa BICAM ang pinaka-culprit. So talagang kung titingnan natin anong pinagsimulan lahat nito, mambabatas Kung hindi nag-insert ng katakot-takot ng bilyon-bilyon na piso ang mga mambabatas at binaba ito sa mga district engineering offices na contact na nila, kung sino man sila, hindi mangyayari to. Kasi pera yung, di ba, money is the root of all evil. Sabi nga, ito in this case, literally ganun
Kung walang binabang pondo, yung mambabatas, congressman man o senador man, walang opportunity yung District Engineering Office, sina Alcantara, sina Bryceman, o kung sino pa mang mga District Engineers, para pagkunan ng pondo. So talagang pinag-ugatan, mambabatas. Oo. Kung titingnan natin yung kabuuan, Robert, Opo. kasi kung ina-analyze natin, saan ba nagsimula? Mambabatas. Kasi nawili na sila sa pag-realign, pag-iisip, at tinatambak nila yung kanilang insertion sa DPWH. Bakit? Kasi nandiyan na yung mga suki nila eh. Bata na nila yung mga latag na sila. Latag, Sen, no? Parang nakalatag na lahat. I-implement na lang. Kasi contact na nila eh, yung mga district engineers eh. Okay. So siguro, hindi na nagkasya sa 100 milyon, lagyan na natin ng mga bilyon. Grabe. Alam mo, ang ugat talaga yung katakawan eh, yung kagahaman. Hindi alam kung kailan hihinto. Ito pong si Bryce, Senator Lacson, kung magtutuloy-tuloy yung cooperation niya at may mga revelation pa siya, nakikita ba natin na po pwede siyang maipasok sa Witness Protection Program? Sa evaluasyon ng DOJ yon, sila nakakaalam doon. Sila pwedeng mag-evaluate at ultimately, kung sila'y aakusahan muna at ipapile yung kaso sa korte, ang decision niya nasa judge kung sila ba i-discharge as a state witness o hindi. Yun ang proseso dyan eh. Pwede silang tanggapin ng DOJ na ordinary witness lang, hindi napapala ng kaso. Pero normally, pagka ganyang meron ding culpability, normally yan, kinakasuhan muna at pagkatapos i-discharge, magmo-move sila o magmo-motion sila sa judge na i-discharge na yung tao bilang isang state witness. Ayun. Hindi na akusado. Pero depende sa judge yung kung i-reject o i-approve niya yun. Ayun. So ang aabangan natin dito, Senator Ping, yung paglabas ni Bryce, kung may mga vital information siya na makukuha at kung babaligtad yung mga na-cite in contempt ninyo dyan. Apat yung nandyan, di ba? Sila Diskaya, sila Alcantara, si JP Mendoza, baka sakali mag-cooperate sa inyo at abangan po namin kung may mga development dyan. Senator, maraming salamat po. Yeah, Robert. Wag natin gamitin yung babaligtad. Sabihin natin na magsasabi ng totoo. Magsabi ng totoo. Tama pala. Correct. That's the correct term. Magsabi ng totoo. Thank you, Senator Panfilo Ping Lacson. Ang